Piniga ni Marites Tess Ramos ang huling patak ng pawis sa kanyang noo, habang ang init ng hurno ay halos dumidikit sa kanyang balat. Ang amoy ng sariwang tinapay na dating nagdudulot sa kanya ng kagalakan ay ngayon ay parang isang mabigat na ulap ng pangamba. 3 piso na lang ang nasa kanyang pitaka at ang panaderya ni Inday, ang pamana ng kanyang ina na kanyang pinangangalagaan, ay nakatingin sa bingit ng pagkalugi. Ang bawat kurot ng masa ay parang kurot sa kanyang puso. "Tess, anong gagawin natin?" Tanong ni Aling Nena, ang matandang tindera na kasama niya mula pa noong bata pa siya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi na natin kayang bayaran ang renta sa susunod na buwan. Pati ang utang sa harina, halos abot langit na." Napaiyak si Tess. Ang mga kamay niya, na sanay humawak ng mainit na tinapay, ay nanginginig sa kawalan ng pag-asa. Buong buhay niya, ang panaderya ang naging kanlungan niya. Ang kanyang pagkakakilanlan, paano niya hahayaang mamatay ang pangarap ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay nabibiyak sa bigat ng responsibilidad na hindi niya kayang buhatin mag-isa. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang lahi, at ngayon, ito ay unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Isang tawag mula sa abogadong hindi niya kilala ang nagpabago sa lahat. Isang alok na hindi niya matanggihan kung gusto niyang iligtas ang panaderya. Isang kasal sa isang lalaking hindi niya kilala. Si Donovan Ilustre, ang CEO ng Ilustre Holdings. Ang pangalang iyon ay parang echo sa kanyang tainga. Isang pangalan na nababasa lang niya sa mga glossy magazine. Ngayon, magiging bahagi siya ng mundo nito. Ang kapalit ng lahat ng ito? Ang kanyang kalayaan, ang kanyang puso. Ang tanggapan ni Atty. Morales ay malaki at malamig. Nakaupo si Donovan Ilustre sa tapat niya. Ang mga mata nito ay parang yelo, walang emosyon. Ang kanyang presensya ay parang anino, malakas at nagbabanta. Isang mabigat na folder ang nasa pagitan nila, ang marriage contract na nakasulat sa itaas. Ito ay hindi isang kasunduan ng pag-ibig, kundi isang transaksyon, isang negosasyon sa pagitan ng dalawang estranghero. "Basahin mo," utos ni Donovan. Ang boses ay malalim at walang buhay. "Siguraduhin mong naiintindihan mo ang bawat probisyon." Binasbasan ni Tess ang mga salita. Bawat talata ay parang talim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Walang pag-ibig, walang kalayaan, walang anumang personal na karapatan maliban sa pagiging asawa niya sa mata ng publiko. Ang kanyang panaderya ay maililigtas. Oo, ngunit sa anong halaga? Ang kanyang buong pagkatao ay parang ibinebenta sa isang murang presyo. Pinirmahan niya ang dokumento, ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na hindi lang ang kanyang pangalan ang nilalagdaan niya, kundi pati na rin ang kanyang sarili sa isang kapalaran na hindi niya hinangad. Pagkatapos, si Donovan. Ang kanyang pirma ay matatag, parang bato, walang pag-aalinlangan. Nang magtama ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Tess ay para siyang tumitingin sa isang malalim na balon na walang ilaw. Dumating ang araw ng kasal na parang isang blur. Ang simbahan ay puno ng matataas na personalidad. Ang kanilang mga titig ay tumutusok sa kanya, parang mga karayom. Ang kanyang puting gown ay pakiramdam niya ay isang costume, hindi isang simbolo ng kaligayahan. Si Doña Salvacion, ang ina ni Donovan, ay nakaupo sa harap. Ang mga mata nito ay puno ng paghamak. Bawat sulyap ay parang sinasabi, "Hindi ka nabibilang dito." Napakababa ng pinili mong asawa, Donovan. Bulong ni Doña Salvacion kay Donovan habang naglalakad sila patungo sa altar. Isang hamak na panadera. Hindi siya karapat-dapat sa pangalang Ilustre. Hindi sumagot si Donovan. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling blangko. Ngunit naramdaman ni Tess ang bigat ng mga salitang iyon. Isang patak ng luha ang lumandas sa kanyang pisngi, tinago sa likod ng kanyang belo.
Nang dumating ang oras ng Kiss the Bride, ang puso ni Tess ay kumaba. Lumapit si Donovan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahid ng lambing. Inilapat niya ang kanyang labi sa noo ni Tess. Isang halik na malamig. Walang init, walang damdamin. Ito ay isang formalidad. Isang selyo sa isang kasunduan. Pakiramdam ni Tess ay para siyang isang manika. Walang buhay. Ang reception ay isang malaking pagdiriwang para sa mga bisita. Ngunit para kay Tess, ito ay isang purgatorio. Nakaupo siya sa isang sulok, pinapanood ang mga tao na nagtatawanan. Ang kanyang kaluluwa ay parang nakabitin sa kawalan. Si Donovan ay abala sa pakikipag-usap sa mga business partners. Isang professional na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling walang ekspresyon. Dumating ang gabi at si Tess ay nasa loob ng malawak at malamig na silid-tulugan ng Illustre Mansion. Ang kama ay malaki, nakakapanliit. Ang bawat gamit sa silid ay mahal, ngunit walang init, walang buhay. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang wedding gown ay parang isang mabigat na tanikala. Pumasok si Donovan. Ang kanyang mga mata ay blanko pa rin. Nagpalit siya ng damit. Hindi man lang siya tiningnan. Ito ang umpisa ng kanilang kasal. Isang kasal na walang pag-ibig, walang damdamin, kundi isang kasunduan na sinelyuhan ng kanyang kawalan ng pag-asa. Lumabas siya ng silid at iniwan si Tess na mag-isa sa malawak na espasyo. Napaiyak si Tess ng tahimik. Kinuha niya ang isang piraso ng tinapay na kanyang itinago sa kanyang bag, ang huling tinapay na kanyang ginawa sa panaderya. Niyakap niya ito. Ang amoy ng harina at lebadura ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang lumang buhay, ng kanyang ina, ng kanyang pangarap. Ngayon, lahat ng iyon ay parang malayo na. Nararamdaman niya na hindi lang ang kanyang panaderya ang nailigtas, kundi pati na rin ang kanyang sarili ay nakulong sa isang ginintuang hawla. Ang kanyang kalayaan at puso ay naiwan sa labas, malamig at nag-iisa. Kinabukasan, gumising si Tess sa isang silid na puno ng liwanag, ngunit walang init. Ang ginintuang kurtina ay nakabukas. Inilalantad ang isang malawak na hardin na may fountain sa gitna, pero parang isang eksena sa isang pelikula na hindi siya kabilang. Bawat galaw niya ay sinisisi ng kanyang isip, na para bang bawat hakbang niya ay lumalabag sa mga hindi nakasulat na batas ng Illustre Mansion. "Ma'am Tess, narito na po ang almusal," sabi ng isang maid. Ang boses ay magalang ngunit may bakas ng pag-aalinlangan. Inihain nito ang napakaraming pagkain sa hapag na halos hindi niya kayang tingnan. Pakiramdam niya ay hindi siya kumakain, kundi nagpapanggap. Bumaba si Tess sa dining area. Ang kanyang puso ay kumakaba. Nakaupo na si Doña Salvacion sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang tingin ay matalim. Parang isang sibat na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Si Donovan ay nasa tapat niya, abala sa pagbabasa ng pahayagan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Ilang taon ka na bang nagbe-bake, Ija?" Tanong ni Doña Salvacion. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng kamandag. "Hindi mo ba naisip na mag-aral ng mas mataas? Ang pagbe-bake, mababang uri lang yan." Napayuko si Tess. "Mahalaga po sa akin ang panaderya, Doña Salvacion. Pamana po ng nanay ko." "Pamana?" Umalakhak si Doña Salvacion. "Kaya nga mukha kang amoy harina palagi. Akala mo ba, karapat dapat kang maging ilustre sa amoy na yan?" Naramdaman ni Tess ang pamumula ng kanyang mukha. Gusto niyang sumagot, ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang mga salita ay parang nakabara sa kanyang lalamunan. Sumulyap siya kay Donovan. Umaasang may sasabihin ito, ngunit patuloy lang ito sa pagbabasa ng pahayagan. Tila bingi sa mga salita ng kanyang ina. Pagkatapos ng almusal, naglakad-lakad si Tess sa hardin. Sinusubukang humanap ng kapayapaan.
Gusto niyang maging kapaki-pakinabang tulad ng dati. Nakita niya ang hardinero na abala sa pagtatanim ng mga bulaklak. "Pwede po ba akong tumulong?" Tanong niya. Ang boses ay mahina. "Sanay po akong magtanim." Ngumiti ang hardinero, ngunit bago pa siya makasagot, lumapit ang mayordoma, si Aling Feli, na may matalim na tingin. "Ma'am Tess, hindi po angkop sa inyo ang paghahardin. Ang mga kamay po ng may bahay ng ilustre ay hindi dapat madumihan. May mga hardinero po tayo para dyan." Naramdaman ni Tess ang panlulumo, kahit ang simpleng pagtulong ay ipinagbabawal sa kanya. Bigla, narinig niya ang boses ni Donovan. "Hayaan mo siya," sabi nito. Ang kanyang boses ay malalim. Lumingon si Donovan sa mayordoma. Ang mga mata nito ay punong-puno ng babala. "Kung gusto niyang tumulong, hayaan mo siya. Hindi siya isang manika na ilalagay lang sa display." Nagulat si Tess. Naglakad si Donovan patungo sa kanya at binigyan siya ng isang tip. "Gawin mo ang gusto mo. Huwag kang magpaapekto sa mga sinasabi nila." Kahit na malamig ang tono, may kakaibang pakiramdam si Tess. Ito ba ay proteksyon? O simpleng pagpigil sa mga taong sumisira sa kanilang kasunduan? Isang araw, habang papalabas si Tess para mamili ng ilang personal na gamit, pinilit siyang samahan ni Doña Salvacion. Dinala siya nito sa isang high-end boutique sa Glorieta na puno ng mga damit na halos mas mahal pa sa buong panaderya niya. "Subukan mo ito, Ija," utos ni Doña Salvacion. Inabot ang isang mamahaling cocktail dress na sobrang revealing. "Tingnan natin kung magmumukha kang sosyal." Nahihiya si Tess. Alam niyang pinagtatawanan siya ng matanda. Lumabas siya mula sa fitting room, ang damit ay hindi akma sa kanya. Ang mga tindera ay nagpipigil ng tawa. "Kita mo," sabi ni Doña Salvacion, malakas ang boses. "Mukha kang kakatwa. Hindi ka talaga bagay sa ganitong klase ng damit." Naramdaman ni Tess ang pag-init ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay isang katawa-tawang bagay siya sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, may kamay na humawak sa kanyang braso. "Bakit mo siya ginaganyan, Mama?" tanong ni Donovan. Ang kanyang boses ay malamig. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi niya pinansin si Doña Salvacion, kundi diretso siyang humarap kay Tess. "Ito ang bagay sa'yo," sabi niya, at kinuha ang isang simpleng puting dress, elegant at understated. "Bagay sa kulay mo, bagay sa personalidad mo." Nagulat si Tess. Si Donovan ay pumili ng damit para sa kanya at ipinagtanggol siya sa harap ng kanyang ina. Hinila siya nito patungo sa counter at binayaran ng damit. Hindi man lang binigyan ng pansin ang pagreklamo ni Doña Salvacion. "Salamat," bulong ni Tess habang naglalakad sila palabas ng butik. "Hindi ka dapat nagpapaapak," sabi ni Donovan. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. "Asawa kita. Dapat ay matuto kang ipagtanggol ang sarili mo." Ang kanyang mga salita ay may dalawang ibig sabihin. Ito ba ay payo o paalala ng kanilang kasunduan? Isang hapon, naglalakad si Tess malapit sa study room ni Donovan at narinig niya ang boses nito. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. "Kailangan nating siguraduhin na ligtas siya," sabi ni Donovan. Ang boses ay puno ng tensyon. "Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang nangyari noon. Ang taong iyon, babalik siya, at hindi ko hahayaang saktan niya ang sino mang pinapahalagahan ko." Hindi niya marinig ang sagot mula sa kabilang linya. Ang puso ni Tess ay kumaba. Sino ang pinag-uusapan ni Donovan? Sino ang gustong saktan? Ang nakaraan ba ay may kinalaman sa kanya? Habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, nahagip ng kanyang mata ang isang lumang photo album sa isang mesa sa pasilyo. Kinuha niya ito at sa gitna ng mga lumang larawan, nakita niya ang isang litrato ni Donovan na mas bata. Nakatayo ito sa tabi ng isang magandang babae. Ang mga mata nito
ay puno ng pag-aalala. Ang babae ay may matalim na tingin, mapangahas ang labi, at may kakaibang familiaridad sa kanyang mukha. Pakiramdam ni Tess ay nakita na niya ang babaeng ito dati, sa isang magazine o sa isang balita. Ang babaeng iyon ay may pagkakahawig kay Farah Mendoza, ang socialite na madalas niyang makita sa mga tabloid. Sino siya? At bakit ang tingin ni Donovan sa kanya sa larawan ay puno ng kakaibang takot at pangamba? Hindi mawala sa isip ni Tess ang larawan ni Donovan kasama ang babaeng may pagkakahawig kay Farah Mendoza. Bawat pagtingin sa mukha ni Donovan ay may kasamang tanong, isang katanungang hindi niya mabigka. Ang mga araw ay lumipas sa Illustre Mansion, puno ng katahimikan na lalong nagpaparamdam sa kanya ng pag-iisa. Patuloy ang banayad na pangaasar ni Doña Salvacion na parang laging nakabantay sa bawat galaw niya. Si Donovan naman ay parang isang anino, madalas wala, at kapag nandoon, malayo ang isip, bagaman may pagkakataong nakikita niyang sumusulyap ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi maintindihan na emosyon. Isang imbitasyon sa isang malaking charity gala ang dumating. Ito ang pinakaunang paglabas ni Tess sa mata ng publiko bilang asawa ni Donovan Illustre. Kinakabahan siya. Ang kanyang puso ay kumakaba na parang tambol. Isang stylist ang dumating para ayusin siya. Inayusan siya, binigyan ng bagong gown. Isang kulay cream na long gown. Simple ngunit elegant. Sa salamin, nakita niya ang isang Tess na hindi niya kilala. Isang babae na halos hindi niya maintindihan kung paano nabibilang sa mundong ito. Magandang gabi, Ma'am Tess, bati ni Donovan nang makita siya sa hagdan. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit may bakas ng paghanga. Hindi niya masiguro. Handa ka na ba? Tahimik siyang tumango. Hawak kamay silang bumaba at sa bawat hakbang, naramdaman ni Tess ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanila. Ito ang kanyang debut bilang asawa ng isang ilustre at pakiramdam niya ay isa siyang exhibit. Ang gala ay puno ng matataas na personalidad, mga socialites na nagpapayabangan ng kanilang mga alahas at mga kasuotan. Nagkalat ang mga bulungan at tsismisan at pakiramdam ni Tess ay sila ang sentro ng mga usap-usapan. Pilit siyang ngumiti. Sinusubukang maging bahagi ng mundong hindi niya kailanman inakala na mapupunta siya. Huwag mong intindihin ang mga tingin nila. Bulong ni Donovan sa kanya na parang nababasa ang kanyang iniisip. Wala silang karapatang humusga. Ito na naman ang kakaibang pagtatanggol ni Donovan. Nagpapasalamat siya, ngunit lalo lang nitong ginulo ang kanyang isip. Bakit ganito siya? Habang naglalakad si Tess sa isang sulok, sinusubukang kumuha ng kaunting kapayapaan, bigla niyang narinig ang isang boses na nagpatindig ng kanyang balahibo. Tess Ramos, hindi ba? Lumingon siya. Nakatayo sa kanyang harapan si Farah Mendoza, ang babaeng nakita niya sa larawan. Mas maganda ito sa personal, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng galit at paghamak. Nakasuot ito ng isang mapula at mamahaling gown na bumagay sa kanyang mapangahas na personalidad. Ako si Farah Mendoza, sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng kamandag. Ang dating mahal ni Donovan. Naramdaman ni Tess ang lamig na bumalot sa kanya. Ano ang ginagawa ng isang hamak na panadera sa ganitong klase ng kaganapan? Tanong ni Farah. Lumapit sa kanya. Ang kanyang nangiti ay nakakapanindig balahibo. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang baso ng red wine. O nagtatago pala sa likod ng apelyidong Illustre? Sa tingin mo, magiging bahagi ka ng mundo namin? At sa isang iglap, sinadya ni Farah na itapon ng red wine sa suot ni Tess. Dumikit ang mantsa sa kanyang cream gown na parang dugo. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ay pasensya na, sabi ni Farah. Pekeng-pekeng ang kanyang boses. Ang clumsy ko talaga.
Pero sa totoo lang, kahit anong suot mo, Tess, mananatili kang isang probinsyana. Hindi ka nabibilang dito. Narinig ni Tess ang mga bulungan ng mga tao. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na alon na bumabalot sa kanya. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pinipigilan niya itong bumuhos. Gusto niyang tumakbo, magtago, mawala. At ikaw, Donovan, sabi ni Farah, tumingin sa kalayuan. Hindi ka pa rin nagbabago. Laging pumipili ng mga walang kwentang babae. At sa sandaling iyon, may nangyari na hindi inaasahan. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa bulwagan habang biglang sumulpot si Donovan mula sa likuran ni Farah. Ang kanyang muka ay puno ng galit, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hinila niya si Tess palapit sa kanya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso nito. Farah, sapat na, galit na sabi ni Donovan. Wala kang karapatang insultuhin ang asawa ko. Asawa mo? Ngisi ni Farah. Isang hamak na panadera? Ang Illustre Holdings ay bumagsak na, Donovan, dahil sa mga pinipili mo. Hindi na nakapagtimpi si Donovan. Hinila niya si Tess palapapit sa kanya. Inilapat ang kanyang mga labi sa labi ni Tess. Ang halik ay mabilis, mainit at puno ng galit. Hindi ito ang malamig na halik sa noo noong kasal nila. Ito ay isang halik na may pagnanais na magpakita ng pagmamay-ari, isang halik na nagsusunog. Naramdaman ni Tess ang bawat emosyon na pinipigilan ni Donovan sa kanyang pagkatao, ang kanyang galit, ang kanyang pagtatanggol, ang kanyang pagmamay-ari. Nagulat ang lahat. Ang mga bulungan ay napalitan ng katahimikan. Bumitaw si Donovan sa halik, ngunit ang kanyang braso ay nanatiling mahigpit na nakayakap kay Tess. Ang kanyang mga mata ay matalim at tumingin siya sa buong bulwagan. Siya si Marites Ramos Ilustre, ang aking asawa. Ang sino mang uminsulto sa kanya ay uminsulto sa akin at sa buong pangalan ng Ilustre. Ang kanyang boses ay malakas, matatag at walang dudang. Nagulat si Farah, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong galit at sakit. Donovan, bulong ni Tess, halos hindi makahinga. Halika, sabi ni Donovan, at hinila siya palabas ng bulwagan. Hindi man lang nilingon ang mga nagugulat na bisita at ang nagngingit-ngit na si Farah. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang katawan ay mainit. Paglabas nila sa bulwagan, ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanila. Ang sasakyan ay naghihintay. Ipinasok siya ni Donovan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. Ngunit ang kanyang kamay ay nanatiling mahigpit sa kanyang kamay. Ang halik na yon, bakit niya ginawa yon? At bakit pakiramdam ni Tess ay may kakaibang apoy na umalab sa kanyang puso? Sa kabila ng lahat ng sakit at kahihiyan, Sungdang duk ba uve? Sabi ni Donovan. Ang kanyang boses ay malalim at halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa kanya. Ngunit ang bigat ng kanyang tingin ay sapat upang iparamdam kay Tess na mayroong higit pa sa likod ng mga salitang iyon. Isang misteryo na kailangan niyang tuklasin. Napakabilis ng biyahe pabalik sa Illustre Mansion na para bang sinasagasaan nila ang bawat saglit ng katahimikan. Ang halik ni Donovan sa harap ng maraming tao, ang kanyang deklarasyon, lahat iyon ay umiikot sa isip ni Tess. Nagdulot ito ng kakaibang kaguluhan sa kanyang puso. Ito ba ay galit, pag-asa, o simpleng pagkalito? Hindi niya maintindihan. Pagdating sa mansyon, hinila ni Donovan si Tess patungo sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang balikat. Isinara niya ang pinto ng mahina. Tila ayaw nitong marinig ng sinuman ang kanilang pag-uusapan. Ano yon, Donovan? Tanong ni Tess. Ang boses ay nanginginig.
Ang mantsa ng red wine sa kanyang gown ay parang isang sugat. Bakit mo ginawa iyon? At bakit ganun ang tingin sa'yo ni Farah? Naglakad si Donovan patungo sa bintana. Tinitigan ang madilim na kalangitan. Nagpakawala siya ng malalim na hininga na para bang naghahanda para sa isang mahabang laban. "Uupo ka, Tess," sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at seryoso. "May kailangan kang malaman." Umupo si Tess sa gilid ng kama. Ang kanyang puso ay kumakaba. Parang may pumipiga sa kanyang dibdib. Alam niyang may malaking sikreto na ibubunyag. Nagsimulang magkwento si Donovan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding pagod. "Si Farah, dating kasintahan ko siya. Noong college pa kami. Ang pamilya niya ay may lupain sa probinsya, hindi kalayuan sa inyo. Noon, ang Illustre Holdings ay gustong bilhin ang lupain nila para sa isang malaking proyekto." Nakinig lang si Tess. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mukha ni Donovan. "Hindi sila pumayag na ibenta." Patuloy ni Donovan. "Maraming nag-alok, pero matigas ang pamilya ni Farah. Bigla, nagkaroon ng gulo. May nangyaring sunog. Hindi namin alam kung sino ang may kagagawan. Nasunog ang bahay nila at nawala ang halos lahat ng mahahalagang papeles ng lupain nila. Pagkatapos noon, parang nawala ang lahat sa kanila. Ang pamilya niya, napilitang ibenta ang lupain sa napakamurang halaga. At ang bumili, isang subsidiary ng Illustre Holdings." Naramdaman ni Tess ang lamig na gumapang sa kanyang likod. "At ano ang kinalaman ng pamilya ko dyan?" Nag-atubili si Donovan. "Ang lupain ng lolo mo, Tess, ay katabi ng lupain ng pamilya ni Farah. Naaalala mo ba? Ang maliit na piraso ng lupain na inyong naibenta, 5 taon na ang nakakaraan?" Tumango si Tess. "Oo, para may pambayad kami sa ospital ng nanay ko." "Ang bumili ng lupain niyo noon, Tess, ay ang parehong subsidiary na bumili ng lupain ng pamilya ni Farah. Akala niya may kinalaman kayo sa pagkawala ng lupain niya, na pinilit kayong magbenta para makabili ang Illustre Holdings ng mas malaking lupain." Paliwanag ni Donovan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Naniwala siya na kayo ay kasabwat. "Pero hindi totoo iyon." Protesta ni Tess. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Napakababa ng halaga ng ibinenta namin noon at para sa nanay ko iyon." "Alam ko," sabi ni Donovan. Pero si Farah hindi. Nabulag siya sa galit. Pagkatapos ng lahat ng yon, nagkaroon siya ng mental breakdown. Sinisisi niya ako. Sinisisi niya ang Illustre at sinisisi niya ang sinumang may kinalaman sa lupaing iyon. Sinubukan niyang saktan ng ilang babaeng naging malapit sa akin pagkatapos naming maghiwalay. Mayroon akong nakita at alam kong kayang-kaya niyang gawin sa'yo ang mas malala pa." Napatulala si Tess. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Ang mga kakaibang tingin ni Donovan, ang kanyang pagtatanggol, ang kanyang pagiging misteryoso. Ang kasal na ito, isang proteksyon. "Kaya ka nagpakasal sa akin?" tanong ni Tess. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Hindi para lang iligtas ang panaderya ko, kundi para protektahan ako kay Farah." Tumango si Donovan. Ang kanyang mga mata ay malungkot. "Ayaw kong may mangyaring masama sa'yo, Tess. Ayokong maranasan mo ang naranasan ng ibang babae na minahal ko. Ang kasal na ito ang tanging paraan para mapanatili kitang ligtas, para magkaroon ako ng dahilan na ilayo ka sa kanya." Naramdaman ni Tess ang halo-halong emosyon, sakit, pagtataksil, ngunit may kakaibang bahid din ng pag-aalala. Ang lalaking ito na kanyang pinakasalan sa isang malamig na kontrata ay handang magsakripisyo ng kanyang sarili para lang maprotektahan siya. Ngunit bakit hindi niya sinabi agad? Bakit niya ito itinago? "Bakit hindi mo sinabi sa akin noon?" tanong ni Tess. Ang kanyang luha ay nagsimulang dumaloy. "Bakit kailangan mong itago?"
Ayaw kong mag-alala ka, sabi ni Donovan. Lumapit sa kanya at inabot ang kanyang kamay, ngunit nagatubili siyang hawakan ito. Ayaw kong makita kang matakot. Alam kong mahirap intindihin, Tess, pero ito ang pinakamainam na paraan. Hinila ni Tess ang kanyang kamay. Ang sakit ng pagtatago ay mas matindi pa sa anumang banta. Pakiramdam niya ay niloko siya. Hindi siya isang asawa, kundi isang pawn sa isang chess game ni Donovan. Pero ako to, Donovan. Umiiyak si Tess. Ako ang asawa mo. Hindi mo ba naiisip na may karapatan akong malaman ng totoo? Na may karapatan akong magdesisyon para sa sarili ko? Umiling si Donovan. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Tess. Gusto ko lang protektahan ka. Protektahan ako. Umiyak si Tess. Tumayo at lumayo sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling? Sa pamamagitan ng paggawa sa akin na maging isang ignoranteng biktima? Hindi na niya nakaya. Ang bigat ng lahat ng sikreto, ang sakit ng pagtatago, ang katotohanan ng ang kanyang kasal ay isang malaking kasinungalingan. Lahat iyon ay bumuhos. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng silid. Tess, saan ka pupunta? Sigaw ni Donovan sa kanyang likuran, ngunit hindi niya pinansin. Tumakbo siya sa pasilyo, ang kanyang puso ay nabibiyak. Pakiramdam niya ay kailangan niyang makahinga, makalayo. Habang bumababa siya ng hagdan, narinig niya ang boses ni Doña Salvacion mula sa study room. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Paano niya nalaman? Narinig niyang bulong ni Doña Salvacion. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Sinabi ko na sa'yo, kailangan itong manatiling sikreto. Kung malaman ng media ang tungkol sa pinagmulan ni Donovan, masisira ang lahat. Kailangan nating pigilan si Farah bago pa niya ibunyag ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Napatigil si Tess sa kalagitnaan ng hagdan. Ang kanyang puso ay kumaba. Pinagmulan ni Donovan? Kasinungalingan. May iba pang sikreto si Doña Salvacion na itinatago. May mas malalim pa ba sa likod ng lahat ng ito? Nanlamig ang buong katawan ni Tess nang marinig ang usapan ni Doña Salvacion. Ang mga salitang pinagmulan ni Donovan at kanyang kasinungalingan ay umaling-awngaw sa kanyang isip na parang bumubulong ng panibagong misteryo. Hindi na niya naisip ang sakit mula sa pagtatago ni Donovan. Bagkus, napalitan ito ng matinding pagtataka at kaba. Mas malaki pa ba ang problema kaysa sa akala niya? Nagmadali siyang bumalik sa kanyang silid. Ang puso ay kumakaba. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may iba pang lihim na itinatago ang mga ilustre. Bakit pakiramdam niya ay may mga piraso ng puzzle na hindi pa nabubuo? Kinabukasan, sinubukan niyang umakto ng normal, ngunit ang kanyang isip ay abala sa paghahanap ng kasagutan. Si Donovan ay tahimik, ang kanyang mukha ay seryoso. Wala ni isa sa kanila ang nagbanggit pa tungkol sa nangyari kagabi. Tess, sasamahan kita sa library, sabi ni Donovan sa hapagkainan. Kailangan kong kunin ang ilang lumang libro doon. Ito ang pagkakataon niya. Ang library. Siguro naroon ang kasagutan. Sa library ng Illustre Mansion, napakalaho at napakatahimik. Puno ito ng mga libro, mga lumang dokumento, at mga larawan ng iba't ibang henerasyon ng Illustre. Habang naghahanap si Donovan ng kanyang mga libro, sinamantala ni Tess ang pagkakataon. Sinimulan niyang tingnan ang mga lumang album ng pamilya, mga pahayagan at iba pang dokumento. Sa isang lumang kahon, nakakita siya ng isang photo album na parang hindi pa nabubuksan sa loob ng mahabang panahon. Sa loob nito, puro larawan ni Donovan noong bata pa siya. Kasama ang isang babaeng hindi si Doña Salvacion, isang magandang babae na may kakaibang lambing sa mga mata. May larawan din ng isang batang Donovan kasama si Mr. Illustre, ang ama ni Donovan. Ngunit walang larawan ng bata kasama si Doña Salvacion, at ang mga petsa ng kapanganakan sa ilang dokumento ay parang hindi tugma. Nakakita siya ng isang lumang birth certificate.
Ang pangalan ng ina ay hindi Salvacion Ilustre, kundi Elara Santos. Si Donovan Ilustre ay nakasaad doon bilang anak ni Mr. Ilustre at Elara Santos. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Si Donovan, hindi anak ni Doña Salvacion. Ito ang dahilan ng lahat ng pagtatago at paghamak ni Doña Salvacion. Ito ang pinagmulan na pinag-uusapan niya. Bigla, narinig niya ang boses ni Donovan. "Anong hinahanap mo, Tess?" Nagulat siya at nahulog ang birth certificate. Pinulot ni Donovan ito. Ang kanyang mukha ay biglang naging maputla. Tiningnan niya ang birth certificate. Pagkatapos ay tumingin kay Tess. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. "Paano mo ito nakita?" Galit na tanong ni Donovan. "Narinig ko si Doña Salvacion kagabi," sabi ni Tess. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nabanggit niya ang tungkol sa pinagmulan mo. Gusto kong malaman kung ano yon." Napaupo si Donovan. Ang kanyang mga kamay ay sinasapo ang kanyang mukha. Lumabas ang lahat ng galit at pagod sa kanya. "Si Elara Santos, ang totoo kong ina," sabi ni Donovan. Ang kanyang boses ay malalim at halos hindi marinig. "Kabit siya ng ama ko. Nang mamatay ang nanay ko, kinuha ako ni Papa at dinala rito sa mansyon. Pinilit niya si Mama Salvation na tanggapin ako na para bang ako ang kanyang sariling anak. Pero hindi kanya tinanggap," bulong ni Tess. Tumango si Donovan. "Mula noong bata ako, pakiramdam ko ay isang estranghero ako sa sarili kong bahay. Si Mama Salvacion, hindi niya ako kailanman minahal. Palagi niyang sinasabi na ako ang dahilan ng kanilang pagkasira. At sinisiguro niya na hindi ito malalaman ng publiko. Kung malaman ng lahat na ako ay isang illegitimate child, masisira ang pangalan ng Ilustre. Masisira ang lahat ng itinayo niya." Naramdaman ni Tess ang kirot sa kanyang dibdib. Naiintindihan niya na ngayon ang lahat. Ang pagiging malamig ni Donovan, ang kanyang pagiging misteryoso, ang kanyang pagtatago ng damdamin. Lumaki siya sa isang tahanan na puno ng kasinungalingan na kinamumuhian ng sarili niyang ina. Ang lahat ng bigat at pasanin na yon ay kanyang dinala sa loob ng mahabang panahon. "Donovan," bulong ni Tess, lumapit sa kanya at inabot ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya inilayo. "Kaya ko ginagawa ang lahat para protektahan ang pangalan ng Ilustre, Tess," sabi ni Donovan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Dahil kung bumagsak ang Ilustre, mawawala ng saysay ang lahat ng pagdurusa ko. At mas lalong hindi ako matatanggap ni Mama Salvacion." Pinisil ni Tess ang kamay ni Donovan. Ang dati niyang galit ay napalitan ng simpatiya at pag-unawa. Ngunit may isa pang bagay na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang mga salita ni Doña Salvacion bago pa niya ibunyag ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Hindi lang ang pinagmulan ni Donovan ang itinago. May mas malalim pa. Habang nagkukwento si Donovan, bigla niyang napansin ang isang lumang pahayagan na nakasilip sa ilalim ng isa pang libro. Ito ang parehong pahayagan na may artikulo tungkol sa sunog at pagkawala ng lupa ng pamilya ni Farah. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang maliit na larawan sa ibaba ng artikulo. Isang larawan ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng ama ni Donovan, kasama ng ilang abogado. Ang lalaki ay may kakaibang nangiti. Isang ngiti na parang may alam, na parang nagtatago ng isang bagay. Familiar ang mukha ng lalaki, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Ito ba ay konektado sa kasinungalingan ni Doña Salvacion? Nang makita ni Tess ang larawan ng lalaki sa lumang pahayagan, kumalabog ang kanyang puso. Ang nangiti nito ay kakaiba, tila may lihim na binubulong. Parang isang piraso ng puzzle na biglang lumitaw na nagdugtong sa mga katanungang bumabagabag sa kanya. Si Donovan, sa kanyang tabi, ay abala pa rin sa pagkwento ng kanyang pinagmulan.
Hindi napansin ang nahanap ni Tess. "Donovan, tingnan mo ito," sabi ni Tess. Ipinakita ang lumang pahayagan. Itinuro niya ang lalaking nasa larawan. "Kilala mo ba siya?" Tiningnan ni Donovan ang pahayagan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Siya was si Mr. Bernardo, isa sa mga matagal ng abogado ng Illustre Holdings. "Bakit?" "Kasi may kakaiba sa kanya," sabi ni Tess. "Parang may alam siya sa mga nangyari noon sa lupa ng pamilya ni Farah. At naalala mo ang sinabi ni Doña Salvacion tungkol sa kanyang kasinungalingan? Baka konektado ito." Napaisip si Donovan. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. "May punto ka, Tess. Si Mr. Bernardo ay kasama ng aking ama sa halos lahat ng transaksyon noong mga panahong iyon. Mula noon, nagbago ang diskarte ni Tess. Hindi na lang siya nagtatago, kundi nagsimula na rin siyang mag-imbestiga kasama si Donovan. Magsasama sila sa gabi sa library, susuriin ang mga lumang dokumento, mga file at mga pahayagan sa pagtatago mula kay Doña Salvacion. Ang bawat pahina, bawat salita ay parang isang susi na unti-unting nagbubukas ng isang lumang, madilim na kwento. Habang naghahanap sila, nagsimulang makatanggap si Tess ng mga kakaibang mensahe sa kanyang cellphone. Mga text message mula sa isang unknown number nagbabanta. "Mag-ingat ka, Tess. Hindi mo alam ang nilalabanan mo. Ang Illustre ay may maitim na sikreto at babagsak kayo." Nang ipakita niya kay Donovan ang mga mensahe, lalo itong nag-alala. "Hindi lang si Farah ang kalaban natin, Tess. May nagmamanipula sa kanya." "Sino?" tanong ni Tess. "Hindi ko pa alam," sabi ni Donovan. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. "Pero tiyak ko, may gustong sirain ang Illustre Holdings at ginagamit nila si Farah bilang instrumento." Lumabas ulit si Farah sa media, hindi lang para guluhin si Tess, kundi para maglabas ng mga detalye tungkol sa Illustre Holdings, mga detalye na tanging insider lang ang makakaalam. Sinisira niya ang reputasyon ng kumpanya at unti-unting bumababa ang stock market value ng Illustre Holdings. Ang mga negosasyon para sa mga bagong proyekto ay nauunsyami. "May mole sa loob ng kumpanya," sabi ni Donovan. Galit ang boses habang nasa opisina niya. "May nagbibigay ng impormasyon kay Farah." "Pero sino?" Nagsimulang mag-imbestiga si Donovan sa loob ng kanyang sariling kumpanya. Sinusuri ang mga empleyado, ang mga transaksyon, at ang mga lumang kaso. Hindi niya maintindihan kung sino ang magtataksil sa kanila. Isang gabi, habang abala si Tess sa pagbabasa ng mga lumang financial reports ng Illustre, nakita niya ang isang bagay na kakaiba. Isang malaking transaksyon ng lupa. Taon bago pa man mabili ang lupa ng pamilya ni Farah sa isang presyo na halos imposible. Ang transaksyon ay ipinangalan sa isang shell company, ngunit ang address ng shell company na yon ay kapareho ng address ng isang lumang ari-arian ni Mr. Bernardo. "Donovan, tingnan mo ito," sabi ni Tess. Ipinakita ang report. Ang shell company na ito, parang may connection kay Mr. Bernardo. Tiningnan ni Donovan ang report at ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Hindi ito posible. Si Mr. Bernardo ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng pamilya. Nagsimula silang magduda. Hindi lang si Farah ang gumagawa ng gulo. May mas malalim pa. May nagmamanipula sa likod ng mga eksena at ang taong yon ay malapit sa pamilya. Isang gabing maulan habang papalakas ang pag-ulan at ang hangin ay sumisipol sa mga bintana ng mansyon, nakarinig sila ng isang malakas na tunog. Isang bato ang ibinato sa bintana ng kanilang silid at nabasag ito. Napasigaw si Tess. Lumapit si Donovan sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kaba. Sa sahig, malapit sa basag na salamin, ay may isang papel. Kinuha ito ni Donovan at ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang nakasulat. "Mawawala sa inyo ang lahat.
tulad ng nawala sa amin. Ang mga salita ay nakasulat sa isang paraan na tila pamilyar kay Tess. Ang handwriting, parang ito ang parehong sulat kamay sa mga lumang dokumento na kanyang nakita sa library. Mga dokumento na may kinalaman sa lupa ng pamilya ni Farah. Ang mga sulat na yon ay, sa pangalan ni Mr. Bernardo. Lumingon si Donovan kay Tess. Ang kanyang mukha ay puno ng bigat. Si Mr. Bernardo, siya ang utak sa likod ng lahat. Ang basag na bintana ay tila salamin ng kanilang sitwasyon. Unti-unting nadudurog ang lahat. Ang pagtuklas kay Mr. Bernardo bilang utak sa likod ng lahat ay nagdulot ng matinding galit at pagkabigla kay Donovan. Ang taong kanyang pinagkakatiwalaan, ang taong kasama ng kanyang ama sa maraming taon, ay ang nagtatago ng isang maitim na sikreto, isang traidor sa loob ng kanilang sariling bakuran. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Donovan. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakasara. Si Mr. Bernardo, paano? Ang mga sulat niya sa lumang dokumento. Donovan, sabi ni Tess, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang parehong paraan ng pagsulat ng mga babala. Matagal na niyang pinlano ito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Donovan. Agad siyang nagtipon ng kanyang legal team. Kailangan nilang gumalaw ng mabilis. Ang Illustre Holdings ay nasa bingit na ng pagkalugi. Ang bawat minutong lumilipas ay mahalaga. Kinabukasan, isang malaking kaganapan ang nagpasiklab sa buong bansa. Isang press conference ang inorganisa ni Farah Mendoza na may kasamang mga abogado at media. Nakasuot ito ng itim na damit. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan at galit na tila isang biktima na naghahanap ng hustisya. Narito ako ngayon. Simula ni Farah, ang kanyang boses ay nag-echo sa buong hall para ibunyag ang katotohanan sa likod ng Illustre Holdings. Ang pamilyang ito, na pinaniniwalaan nating marangal, ay itinayo sa kasinungalingan, sa pandaraya, at sa pagwawaldas ng mga lupain ng mga inosenteng tao. Nagsimula siyang maglabas ng mga dokumento, mga lumang papeles ng lupa, mga testimonya ng mga taong nawalan ng ari-arian. Ang lahat ng ito ay maayos na inihanda, malinaw na produkto ng masusing pagpaplano. Binanggit niya ang pangalan ng pamilya Ramos, ang pamilya ni Tess, at ang pagkawala ng kanilang lupa. Pinilit silang magbenta sa murang halaga sa pamamagitan ng pananakot at panlilinlang. Ginawa nila ito para makumpleto ang kanilang pagbili ng aming lupain. Sigaw ni Farah. Ang kanyang mga mata ay lumuluha, ngunit may kakaibang kinang ng galit. Napanood ito ni Donovan at Tess sa TV sa loob ng opisina niya, kasama ang kanyang legal team. Ang bawat salita ni Farah ay parang suntok sa Illustre Holdings. Ang stock market ay bumagsak ng husto at ang mga balita ay puro Illustre. Ito na ang all is lost moment natin, Donovan. Sabi ng kanyang abogado, ang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating kumilos ngayon. Ang pinakamasakit na balita ay nang tumawag ang maid. Sir Donovan, si Doña Salvacion po. Nahimatay po. Dinala na po namin sa ospital. Napatayo si Donovan. Ang kanyang puso ay kumaba. Ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng kanilang problema, ina pa rin niya si Doña Salvacion. Kailangan nating pumunta sa ospital. Sabi ni Donovan kay Tess, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Pagdating nila sa ospital, nakita nila si Doña Salvacion sa isang private room. Ang kanyang mukha ay maputla. May oxygen mask sa kanyang bibig. Nagmamadali si Tess na lumapit sa kanya. Mama, bulong ni Donovan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Idinilat ni Doña Salvacion ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Tess, ang kanyang mga mata ay parang may iba ng ibig sabihin. Hindi na ito ang dating mapanghamak na tingin, kundi isang tingin ng pagsisisi at pagod. Tess, Donovan, bulong ni Doña Salvacion, nahihirapang magsalita.
Patawarin niyo ako. Alam kong marami akong kasalanan. Ang totoo, ako ang nagplano sa pagbili ng lupa ng pamilya ni Farah. Sinuhulan ko si Mr. Bernardo para ayusin ang lahat. Para lang masira ang ama ni Farah na may lihim na pagtingin sa ama mo noon. Para lang masigurado na walang karibal ang ilustre sa lupaing iyon. At para maprotektahan ang pangalan ng ilustre. Ayaw kong may sino mang makahigit sa amin. Nagulat si Donovan at Tess. Ang bigat ng kasinungalingan. Ito ang kanyang kasinungalingan na binabanggit ni Doña Salvacion. Ito ang pinagmulan ng lahat ng galit ni Farah. At ang tungkol sa iyo, Donovan, patuloy ni Doña Salvacion, ang kanyang boses ay humina. Pinilit kong itago ang iyong pinagmulan para lang walang mantsa ang pangalan ng ilustre. Takot akong mawala ang lahat sa akin. Patawarin mo ako, anak. Nagkamali ako. Hawak ni Tess ang kamay ni Doña Salvacion. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas. Ngunit ito ay may kasamang matinding sakit. Ang kanilang pamilya ay nasa gitna ng isang digmaan na sinimulan ng kanilang sariling mga kamay. Pero sino ang nagbibigay ng impormasyon kay Farah ngayon? Tanong ni Donovan. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Kung ikaw ang nagplano noon, sino ang nagpapalabas ng mga lumang sikreto ngayon? Biglang may pumasok na nurse sa silid, may hawak na emergency kit. May nangyari po sa server room ng Illustre Holdings. May malaking leak ng confidential files. Napalingon si Donovan kay Tess. Ang mga mata nila ay nagtama. Ito ang huling piraso ng puzzle. Si Mr. Bernardo. Siya ang nagmamanipula sa lahat. Siya ang nagbigay ng impormasyon kay Farah. Nagmadali silang lumabas ng ospital. Kailangan nilang harapin si Mr. Bernardo bago pa maibunyag ang lahat ng sikreto at tuluyang masira ang Illustre Holdings. May isang email ako na natagpuan sa lumang backup files ng computer ko, Donovan. Sabi ni Tess habang nagmamaneho si Donovan. Isang naka-encrypt na email mula sa isang IP address na konektado sa opisina ni Mr. Bernardo. Ito ang nagpapatunay na siya ang nagbibigay ng impormasyon kay Farah. Tiningnan ni Donovan ang email sa cellphone ni Tess. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Aharapin natin siya. Ngayon na. Ang takbo ng sasakyan ay kasabay ng bilis ng tibok ng puso ni Donovan. Ang email sa cellphone ni Tess, ang pahayag ng kanyang ina sa ospital, lahat iyon ay nagtuturo sa iisang tao. Mr. Bernardo, ang matagal nang pinagkakatiwalaang abogado, ang kanang kamay ng kanyang ama, ang tao na nagkubli ng kanyang tunay na kulay sa likod ng isang profesional na maskara. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang maging kalmado, kailangan niyang maging matalino. Donovan, ano ang gagawin natin? Tanong ni Tess. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng matinding determinasyon. Haharapin ba natin siya kaagad? Hindi, sagot ni Donovan. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kalsada. Hindi natin siya kailangang takutin. Kailangan natin siyang hulihin ng walang duda. Ang email sa'yo ay malaking ebidensya, pero kailangan natin ng higit pa. Diretso sila sa Illustre Holdings, ngunit hindi sila dumiretso sa opisina ni Mr. Bernardo. Sa halip, dumiretso sila sa security room, kasama ang Chief Legal Counsel ng kumpanya na kanilang tinawagan agad. Nasaan si Mr. Bernardo? Tanong ni Donovan sa security chief. Sir, nasa boardroom po. May meeting po sila ng board members tungkol sa issue kay Miss Mendoza. Sagot ng security chief. I-monitor ang lahat ng galaw niya, utos ni Donovan. At siguraduhin na walang makakalabas ng building nang walang permiso ko. Inihanda nila ang lahat ng ebidensya, ang email, ang mga lumang financial reports na nagpapakita ng koneksyon sa shell company, ang pahayag ni Doña Salvacion. Naging abala ang legal team sa paghahanda ng kaso laban kay Mr. Bernardo. Makalipas ang ilang oras,
May dumating na text kay Donovan mula kay Farah. Donovan, may ipapadala ako sa iyo. Sana makatulong ito. Nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko. Pagbukas ni Donovan sa email na ipinadala ni Farah, bumulaga sa kanila ang mga recording ng pag-uusap ni Farah at Mr. Bernardo. Ang boses ni Mr. Bernardo ay malinaw. Binibigyan si Farah ng mga instruksyon, ng mga impormasyon tungkol sa Illustre Holdings at ang plano kung paano sirain ang kumpanya at ang reputasyon ng pamilya Illustre. Narinig din nila ang motibo ni Mr. Bernardo, ang matinding inggit at pagkamuhi sa ama ni Donovan na sa tingin niya ay hindi kailanman nagbigay sa kanya ng sapat na pagkilala sa kabila ng kanyang matagal na serbisyo. Gusto niya na siya ang maging numero 1 tao sa Illustre at akala niya ay mas karapat-dapat siya. Ito na, sabi ni Donovan. Ang kanyang boses ay matatag. Ito ang kailangan natin. Pinatawag niya ang lahat ng board members para sa isang emergency meeting. Si Mr. Bernardo ay nandoon. Kalmado. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkabalisa. Tila hindi alam ang mangyayari. Good evening, everyone. Simula ni Donovan. Ang kanyang tingin ay diretso kay Mr. Bernardo. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa mga nangyayari sa Illustre Holdings. Nagsimulang magsalita si Donovan. Ipinaliwanag ang lahat. Ang pagkalugi ng pamilya ni Farah, ang pagkakabili ng lupa ng Illustre Holdings, ang pagmamanipula ni Mr. Bernardo kay Farah. Ipinakita niya ang mga ebidensya, ang mga dokumento, ang email mula kay Farah, at ang mga recording. Unti-unting nagbago ang kulay ng mukha ni Mr. Bernardo. Mula sa kalmado, naging maputla. Mula sa maputla, naging galit. Donovan, ano ang pinagsasabi mo? Galit na tanong ni Mr. Bernardo. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ay isang kasinungalingan. Ginagamit mo lang ang issue ni Farah para sirain ako. Huwag ka nang magkaila, Mr. Bernardo, sabi ni Donovan. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Alam na namin ang lahat. Ang pagkasunog ng bahay ng pamilya ni Farah, ang pananakot sa kanila para magbenta ng lupa, ang paggamit sa kanila para sirain ang Illustre Holdings, ang pagtatago mo ng iyong galit at inggit sa aking ama. Ang lahat ay lumabas na. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Farah. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon kay Mr. Bernardo. Tama siya, Mr. Bernardo, sabi ni Farah. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ang nagmamanipula sa akin. Ikaw ang nagsabi sa akin na gawin ang lahat ng ito. Ikaw ang nagbigay sa akin ng mga impormasyon. Akala ko, tinutulungan mo ako na makamit ang hustisya, pero ginamit mo lang ako. Napatulala si Mr. Bernardo. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay nawala. Ang kanyang plano ay nabigo. Pipaano? Bulong ni Mr. Bernardo. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang katotohanan, Mr. Bernardo, ay laging mananaig, sabi ni Tess. Ang kanyang boses ay matatag. Sa sandaling iyon, ang dating mahiyain na panadera ay nawala. Napalitan ng isang babaeng matapang at matalino. Sa wakas, pagkatapos ng matinding pagtatalo, inaresto si Mr. Bernardo ng mga awtoridad na kanilang pinatawag. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan habang kinukuhanan siya ng litrato at inihihiwalay sa Illustre Holdings. Si Farah, sa kabilang banda, ay humarap sa mga legal na proseso para sa kanyang mga nagawa, ngunit sa tulong ni Donovan at Tess, mas mababa ang kanyang parusa dahil sa kanyang kooperasyon at pagsisisi. Bago siya umalis, lumapit siya kay Tess. Tess, patawarin mo ako. Bulong ni Farah, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nabulag ako sa galit. Hindi ko sinasadya ang lahat. Pinatawad na kita, Farah, sabi ni Tess. Ang kanyang boses ay malambot. Sana matuto ka sa nangyari at sana
makahanap ka ng kapayapaan. Tumango si Farah at lumakad palayo, dala ang bigat ng kanyang pagsisisi. Sa wakas, ang hustisya ay nakamit at ang katotohanan ay nailantad. Ngunit ang sakit ng mga sikreto ay nanatili pa rin sa kanilang mga puso. Kailangan pa nilang magpagaling. Naramdaman ni Tess ang paggaan ng kanyang dibdib matapos ang pagkakabunyag ng katotohanan at pagkakadakip kay Mr. Bernardo. Ngunit ang tagumpay na yon ay may kaakibat pa ring sakit. Hindi madali ang pagpapatawad, lalo na sa mga sugat na matagal nang nakabaon. Ang pagbisita sa ospital kay Doña Salvacion ang naging unang hakbang tungo sa pagpapagaling. Nandoon si Doña Salvacion, mas mahina na. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagliliyab sa galit, kundi puno ng pagod at pagsisisi. Humawak si Tess sa kanyang kamay. Ang init ng balat ng matanda ay nakapagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Hindi na niya nakita ang mapagmataas na Doña Salvacion, kundi isang ina na nasaktan at natatakot. "Tess!" "Donovan." Bulong ni Doña Salvacion, ang kanyang boses ay nanginginig. "Patawarin niyo ako. Alam kong marami akong kasalanan. Ang aking pagkamuhi, ang aking takot na mawala ang ilustre, ang aking inggit sa ina ni Donovan. Nabulag ako ng lahat ng iyon." Umiyak si Tess, kasabay ng pagtangis ni Donovan. Sa wakas, ang pader sa pagitan nila ay gumuho. Ang bawat salita ng paghingi ng tawad ay parang balsamo na nagpapagaling sa matagal ng sugat. "Mahal pa rin kita, Mama," sabi ni Donovan, at niyakap ang kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tess na niyakap ni Donovan ang kanyang ina ng may pagmamahal, hindi dahil sa obligasyon. Mula noon, nagbago ang lahat sa Illustre Mansion. Ang dating malamig na bahay ay unti-unting napuno ng init at pagmamahalan. Si Doña Salvacion, bagamat hindi pa ganap na nakakabangon, ay nagsimulang maging mas malambot. Madalas na siyang makipagkwentuhan kay Tess, nagtatanong tungkol sa panaderya, at unti-unting tinatanggap si Tess bilang kanyang tunay na anak. "Ang galing mo pala mag-bake, Ija," sabi ni Doña Salvacion isang hapon, habang nilalasap ang isang slice ng ensaymada ni Tess. "Hindi ko inakala na may ganito kasarap na tinapay." Ngumiti si Tess. Ang mga salitang iyon ay masarap pakinggan kaysa sa anumang puriya na natanggap niya sa mundo ng mayayaman. Ngayon naligtas na ang Illustre Holdings at ang pamilya ay nagsisimula ng magpagaling. Unti-unti ring nagbubukas si Donovan kay Tess. Hindi na siya ang malamig at misteryosong CEO na kanyang pinakasalan. Nagiging mas maalaga siya, mas malambing, at mas nagbabahagi ng kanyang mga iniisip at damdamin. Isang gabi, dinala ni Donovan si Tess sa isang magandang restaurant na may view ng syudad. Ito ang unang date nila na hindi bahagi ng isang business event o formal na okasyon. "Tess, may gusto akong sabihin sa'yo," sabi ni Donovan, hinawakan ang kanyang kamay. "Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan, sa pagtatago ng totoo, sa pagpaparamdam sa'yo na isang instrumento ka lang. Natatakot ako, Tess. Takot akong mawala ka. Takot akong mawala ang lahat." "Naiintindihan ko, Donovan," sabi ni Tess. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "At pinatawad na kita. Salamat sa pagiging matapang mo na sabihin ang totoo. Salamat sa pagprotekta sa akin, kahit sa maling paraan." "Gusto kong simulan ulit tayo, Tess," sabi ni Donovan. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi bilang isang kontrata, kundi bilang mag-asawa na may pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. Tumango si Tess. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. "Oo, Donovan, gusto ko rin." Unti-unting bumalik ang buhay ng panaderya ni Inday. Sa tulong ni Donovan, naayos nila ang lahat ng legal na problema. Hindi lang iyon, sinuportahan din ni Donovan si Tess sa kanyang pagnanais na palawakin ang negosyo.
Ngunit malinaw na itinatakda ni Tess na siya ang magiging punong tagapamahala at si Donovan ay naging taga-suporta lang. Gusto ko pa ring ako ang magluto at mag-bake, sabi ni Tess. Ang kanyang ganyang ngiti ay nakakatuwa. Ito ang passion ko. Ito ang buhay ko. At susuportahan kita sa lahat ng gusto mo, Tess. Sagot ni Donovan, hinawakan ng kanyang kamay. Ang lahat ng panaderya mo ay magiging isang malaking empire, Tess Ramos Ilustre. Nangyari ang pagbubukas muli ng panaderya ni Inday. Mas malaki ito, mas modern, ngunit nanatili ang init at pamilyar na amoy ng sariwang tinapay. Si Tess ang nagmamay-ari. Si Tess ang nagpapatakbo at si Donovan ay nasa likuran niya, buong pagmamahal na sumusuporta. Isang gabi, habang naglalakad-lakad sila sa loob ng panaderya, na ngayon ay puno ng mga bagong dekorasyon at kagamitan, huminto si Donovan. Niyakap niya si Tess mula sa likuran. Ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat nito. Dataydoy kukdoy an. Bulong ni Donovan sa tainga ni Tess. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat, Tess, sa pagiging matapang mo, sa pagiging totoo mo, at sa pagmamahal mo. Hindi ko inakala na makakahanap ako ng tunay na pagmamahal sa isang kasunduan. Ngumiti si Tess. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang dating malamig na kontrata ay naging isang tunay na pagmamahalan na nabuo sa tiwala, pagpapatawad at pag-unawa. Naramdaman niya na ito na ang simula ng isang tunay na buhay, isang tunay na pamilya. Lumipas ang mga linggo at ang panaderya ni Inday ay muling lumakas, mas masigla kaysa dati. Ang amoy ng sariwang tinapay at kape ay pumupuno sa buong lugar na umaakit sa mas maraming customer. Ngunit sa lahat ng kagalakan at tagumpay na ito, may kakaibang pakiramdam si Tess sa kanyang sarili. Madalas siyang nakakaramdam ng pagkahilo sa umaga at may kakaibang pagbabago sa kanyang panlasa. Ang mga paborito niyang tinapay ay bigla na lang nagiging mapait at ang bawat amoy ay tila nagpapahilo sa kanya. Tess, okay ka lang? Tanong ni Donovan isang umaga habang nakita siyang muntik ng masuka habang nagtitimpla ng kape. Bakit parang namumutla ka? Ngumiti si Tess, ngunit ang kanyang puso ay kumakaba. May hinala siya, isang hinala na kung totoo ay magpapabago sa lahat. Nang gabing iyon, matapos matulog si Donovan, dahan-dahan siyang bumangon. Lumabas siya ng Ilustre Mansion at nagmaneho patungo sa pinakamalapit na botika. Bumili siya ng isang pregnancy test kit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang instruksyon. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay, dahan-dahan niyang tiningnan ang resulta. 2 linya, 2 malinaw na linya. Napaiyak si Tess. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng matinding kagalakan. Isang bagong buhay ang nabubuo sa kanyang sinapupunan. Isang bunga ng pag-ibig na nagsimula sa isang malamig na kontrata, ngunit lumago sa gitna ng pagsubok, pagpapatawad at pag-unawa. Ang kanilang pamilya, na dating puno ng mga sikreto at sakit, ay magiging kumpleto na. Kinabukasan, maagang bumangon si Tess. Nagpunta siya sa panaderya ni Inday. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at excitement. Alam niya kung paano niya sasabihin kay Donovan ang magandang balita. Nagluto siya ng isang espesyal na tinapay, ang paboritong tinapay ni Donovan, ang isang uri ng cinnamon bread na may tamis ng kanyang pag-ibig. Sa gitna ng tinapay, gamit ang icing, sinulat niya ang mga salita. Magiging papa ka na. Habang abala siya sa paghahanda, dumating si Donovan. Amoy pa siya ng kape at bagong ligo. Ang kanyang ngiti ay nakakatuwa, puno ng pagmamahal. Ang aga mo naman, Mrs. Ilustre, sabi ni Donovan. Nilapitan siya at hinalikan sa noo. Anong niluluto mo? Amoy pa lang. Masarap na. Isang espesyal na tinapay para sa espesyal na araw na ito, sabi ni Tess.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa kagalakan. Gusto kong ikaw ang unang makatikim. Inabot ni Tess ang tinapay kay Donovan. Nagulat si Donovan nang makita ang nakasulat. Binasa niya ito ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig. Magiging papa ka na. Tiningnan niya si Tess. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Pagkatapos ay napuno ng luha. Totoo ba yan, Tess? Tanong ni Donovan. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tumango si Tess. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng luha. Oo, Donovan. Magiging tatay ka na. Niyakap ni Donovan si Tess ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Umiyak sila ng sabay. Sa gitna ng mainit at mabangong kusina ng panaderya. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang pagsubok at kung saan natagpuan nila ang tunay na pag-ibig. Ito ay hindi lamang tungkol sa tinapay, kundi tungkol sa pag-asa, sa pangarap, at sa isang bagong simula. Ang kanilang pag-ibig na ipinanganak sa isang kontrata ay lumago at namumulaklak sa pinakamatamis na paraan. Ang mga sugat ay naghilom, ang mga sikreto ay nailantad, at ang pamilya ilustre, kasama ang kanilang panaderya, ay sa wakas ay natagpuan ang tunay na kaligayahan. Isang pamilya na binuo hindi lang sa dugo at apelyido, kundi sa pag-ibig, tiwala, at walang hanggang pag-asa. Lumipas ang ilang taon. Ang panaderya ni Inday ay naging isang sikat na bakery chain sa buong Pilipinas. Ngunit ang puso nito ay nanatili sa Quezon. Sa lumang tindahan kung saan nagsimula ang lahat. Si Tess at Donovan, kasama ang kanilang anak, ay madalas na bumibisita doon. Si Doña Salvacion, na ngayon ay isang lola na, ay masayang naglalaro sa kanyang apo. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti at pagmamahal. Sa kusina ng panaderya, habang nagbe-bake si Tess at si Donovan, ay buong pagmamahal na nakatingin sa kanya. Naramdaman niya ang init at pagmamahalan na pumupuno sa kanyang puso. Ito ang kanilang kwento. Ang kwento ng isang kasunduan na naging pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Marites at Donovan, isang pag-ibig na bumulaklak mula sa hindi inaasahang simula. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, marami pong salamat sa paglaan ng inyong oras at puso, sa pagsubaybay, sa bawat kabanata ng buhay ni Tess at Donovan. Ang paglalakbay na ito, mula sa malamig na kontrata hanggang sa mainit na yakap ng tunay na pag-ibig, ay isang karanasan na aming pinagsikapan na maging makatotohanan at makabagbag damdamin. Bawat sulat, bawat pahina ay binuo ng may pagmamahal at pag-asa na ang kwentong ito ay makapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa inyo. Umaasa kami na naramdaman niyo ang bawat emosyon, ang bawat kaba, ang bawat luha, at ang bawat ngiti na pinagdaanan ng ating mga tauhan. Ito ay patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ng lahat ng sikreto at kasinungalingan, ang tunay na pag-ibig ay laging makakahanap ng paraan upang umusbong, magpagaling, at magbigay ng bagong pag-asa. Naway ipinaalala nito sa atin na ang pagpapatawad, ang pag-unawa, at ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan ang siyang pundasyon ng isang matatag at dalisay na pagmamahalan. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang suporta. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin, mga paboritong eksena, at kung anong aral ang nakuha nyo sa kwentong ito. Mangyaring ibahagi lamang po sa comment section. Hanggang sa muli, at naway ang pag-ibig ay laging manahan sa inyong mga puso.